Maaga pa lamang ay umalis na ng bahay si Agatha upang kitain ng ina ni Lance na nag-text sa kanya kagabing magkita sila sa isang malapit lamang na restaurant sa apartment niya. Excited siyang makita ang ina ni Lance dahil galing pa itong abroad at naiisip niyang baka may pasalubong siya rito. Nang makita niya ang ginang ay nawala ang excitement niya dahil tila hindi maganda ang mood nito at mukha pang galit. Gayunpaman ay pinilit ni Agatha na huwag matakot at malawak na ngumiti sa ginang. "Maupo ka!" Ngumiti ang ginang, ngunit ang mga ngiti na yon ay halatang may mga nakakubling hindi magandang balita. Magmamano sana si Agatha sa ginang, ngunit pasimple nitong inilayong kamay dahilan para mahiya si Agatha at maupo na lamang. "Si Lance po?" "Wala rito si Lance. Hindi ko siya sinama. Abala siya kasama si Sheila." Kaswal na sabi ng matanda. "Sheila?" Hindi natapos ni Agatha ang sasabihin dahil kaagad na nagsalita ang ginang. "Hindi ko na patatagalin pa to, Agatha. Busy ako dahil may meeting ako mamaya." Biglang naging strikto ang boses ng ginang at nakakatakot. Napalunok si Agatha dahil alam na niyang hindi maganda ang ibig sabihin nito. "Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatampo po ba kayo kasi hindi po ako nakadalo sa pagdating niyo kahapon? Pasensya na po, tita. May nasikaso lang po kasi ako pero babawi naman po ako." Hindi muling natapos ni Agatha ang sasabihin dahil muling sumabat ang ina ni Lance. "Huwag mo na akong tawaging tita! Mula ngayon, Agatha!" Sabi nito, tsaka bigla ay naglapad ng maliit na suitcase sa lamesa. Nanginig ang buong kalamnan ni Agatha dahil mukha pa lamang nito ay alam na niya ito. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Kinakabahang tanong ni Agatha. Dahan-dahan ay binuksan ng matanda ang suitcase at tumambad sa harap ni Agatha ang maraming pera. "2 milyon! Layuan mo lang ang anak ko," sabi nito. Hindi malaman ni Agatha ang gagawin. "Agatha, tanggapin mo ng pera at umalis ka na sa buhay ng anak ko. Wag mo na siyang guguluhin dahil itatakda ng kasal nila ni Sheila bukas. Hindi ka nararapat sa anak ko. Hindi bagay ang isang hampas lupa sa anak ko, Agatha." Walang awang sabi ng matanda. "Tita, mahal ko po si Lance at hindi mabibili ng perang pagmamahal ko sa kanya. Mahal namin ni Lance ang isa't isa." "Walang magagawang pagmamahal mo sa kumpanya ko, Agatha. Kaya kunin mo ng perang to at pumunta ka sa kung saan mo gusto. Malayo sa anak ko. Baka kulang pa to. Sabihin mo lang at dadagdagan ko pa para sa'yo." Sarkastikong sabi ng matanda. "Tita, huwag niyo naman po itong gawin sa akin. 4 years na po kaming magkasama ni Lance. Hindi ko po siya kayang iwan at alam ko pong ganun din siya sa akin." "Sa loob ng 4 years na yon, wala ka lang kay Lance kung hindi parausan. Hindi ka mahal ng anak ko, Agatha. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang pangit-pangit mo at ang taba-taba mo pa. Sino ba sa tingin mong magmamahal sa'yo? Kunin mo na ang perang to at tsaka ka na magpaganda at huwag ka na magpapakita sa akin at sa anak ko. Maliwanag." Sabi ng ginang na patayo na, mukhang nga alis. "Teka lang, tita. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Kunin niyo na tong pera." "Huwag ka nang magkunwari sa akin, Agatha. Kung wala si Lance, sino nang magbabayad sa nirerentahan mong bahay? Hindi saktong sweldo mo sa pag-waitress, di ba?" Nakataas pang kilay na sabi ng ginang. "Tita, wag mo kong tatawagin tita. Hindi kita kaano-ano." Galit na sabi nito. "Ma'am, please, huwag niyo pong gagawin sa akin to." Sinubukang hawakan ni Agatha ang kamay ng ginang, ngunit mabilis na inawat nitong kamay na parang diring-diri kay Agatha. "Sana maliwanag ng usapan natin, Agatha. Alam mo, kayang-kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko sa isang kislap ng mata. Kaya wag mo akong tatraydorin." Nagbabantang sabi nito. "Ma'am, tapos na usapan natin dito, Agatha." Sabi ng ginang tsaka umalis na ng restaurant. Napatingin na lamang si Agatha sa perang nasa lamesa tsaka umiyak.
Nang mapansin niyang pinagtitinginan na siya ng mga tao, ay wala siyang choice kundi kunin na lamang ang pera at saka umalis doon. Bago pa man siya umuwi, ay pumunta muna siya sa kumpanya ni Lance. Naiisip niyang nasisiraan na siya ng bait dahil gusto pa niyang kausapin ito ng formal. Nang makita niya si Lance na naglalakad lamang sa lobby ng kumpanya, ay napangiti siya ng malawak. "Lance!" Ngunit naputol ang excitement ni Agatha nang bigla ay may lumapit na magandang babae kay Lance. Humawak ito sa kamay ni Lance tsaka niyakap ng mahigpit sa harap niya. Mas lalo pang nawasak ang puso ni Agatha nang makitang ngumiti ng malawak si Lance sa babaeng to. May sinabing babaeng yun kay Lance tsaka bigla ay hinalikan si Lance sa pisngi. Dahilan para tumigil ang mundo ni Agatha ng tuluyan. Hindi lang man din kasi yon pinigilan ni Lance at hinayaan na lamang. Doon, unti-unti ay napagtanto ni Agatha na maaring ang babaeng yon ay si Sheila. Lalapit pa nga si Agatha kay Lance ngunit bigla na lamang na bumalik si Sheila na may daladala na ngayong lunchbox. Mukha sa office lamang nito, kinuha ang box. Pinunood niyang magkangitian ng dalawa at bigla na lamang ay hinalikan ni Sheila si Lance sa labi. Dahilan para mapaatras siya sa gulat. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makitang lahat. Umalis kaagad si Sheila, ganun din siya. Pakiramdam niya ay nandidilim na ang kanyang paningin. Hindi niya maaninong mga tao at nawawalan siya ng lakas. "Agatha, ikaw ba yan?" Mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso niya nang marinig ang boses ni Lance. Mabilis siyang tumakbo papalayo kay Lance. "Agatha, bakit ka tumatakbo? Agatha, let me explain." Naririnig pa niyang sabi ni Lance na hinahabol din siya. Maging hanggang sa paglabas ng kumpanya ay ganon. Naghahabulan ng dalawa hanggang sa makakuha siya ng taxi at mabilis na sumakay. Walang tigil ang pagpatak ng mga luha niya, lalo pa nang makitang hinahabol pa rin siya ni Lance hanggang sa makalayo na sila. Naiisip ni Agatha na kung mahal siya ni Lance, ay bakit pa ito magloloko at bakit na nakita ang dalawang naghalikan sa harap pa talaga niya. Hindi niya na matiis ang betrayal na nadarama. Ngayon ay buong puso na lamang niyang tinatanggap ang pera ng ina ni Lance at ang sinabi nitong magpakalayo-layo siya. Sinunod nga niya yon. Umuwi siya ng Mindanao upang doon maghanap ng trabaho at kahit papaano ay nakahanap naman siya. Ginamit niyang pera pambili ng sariling lupa at bahay at gastos na rin niya sa pang-araw-araw. Mas lalo pang naging komplikadong lahat nang malaman niyang buntis siya at si Lance ang ama. Gagamitin na lamang niyang pera para sa anak niya. Mabilis nga na umikot ang oras. Nanganak na siya at malaki na ito. Si Cyril, and 3 years old na ito ngayon. "Naku, Agatha, wala ka pa rin mang balak na mag-asawa? Sa ganda mong yan, single ka lang?" Tanong ng etsyosera niyang katrabaho. Ayos lang yun. Tsaka isa pa, walang matinong lalaki ngayon sa mundo. "Yung anak mo, si Cyril. Ay nako, kung ako sa'yo, babalikan ko ng papa nun. Kawawang bata, lalaking walang ama." Dagdag nito. Natahimik si Agatha. Naiisip niyang totoo nga namang lalaki si Cyril na walang ama. Sasagot na sana siya, ngunit bigla na lamang na tinawag siya ng sekretary. "Miss Agatha, pinapatawag ka sa opisina ni Sir," sabi ng sekretary. Mabilis na lamang pumunta si Agatha sa opisina ng kanilang CEO. Hindi naman siya kinakabahan dahil madalas na siyang pumupunta rito. Kung tutuusin, ay daig pa niya minsan ang sekretary dahil siya ang may pinakamagandang performance dito sa kumpanya. Pagdating doon, ay nakita niyang matandang CEO na nakangiti ng malawak sa kanya, kaya nangiti na lamang din siya. "I have a good news for you, Agatha." Direktang sabi ng CEO. Ngumiti siya at naupo sa harap nito. Kinuha ng CEO ang isang folder at inilahad kay Agatha. Kinakabahan man, ay excited niyang tiningnan ang laman nun. "Sir, Ito yung pangarap lang ng mga kasama ko sa trabaho. Sa akin po talaga to?" Nanginginig na tanong niya. Ang nakuha niyang achievement ay promotion. Mapopromote siya sa main branch ng kumpanya sa Luzon, kung saan mas malaking sahod at mas maayos ang trabaho.
Ang kumpanya nila ay Hotel Mall, kung kaya't mas malawak ito sa Maynila at mas luxurious. Pangarap lamang ng mga kasamahan niyang mapromote doon, pero ngayon ay hawak na niya. Yes, Miss Agatha. You deserve that recognition. Yung CEO na mismong nag-request para sa'yo dahil nag-expand sila ng business doon. Sabi nito. Pero sir, bigla na lamang nalungkot ang mukha ni Agatha. Napamahal na siya rito ngunit kailangan din naman niya ng malaking sahod dahil single mother din siya. Huwag ka mag-alala, Miss Agatha. Basta healthy main branch ng kumpanya. Healthy extension. Isa pa, wala na akong magagawa. Ang mismong founder ng kumpanyang tumawag sa'yo. Magagaling lahat ng mga katrabaho mo rito kaya magiging maayos ang lahat. Nakangiting sabi nito. Hindi napigilan ni Agatha ang sarili, tsaka napayakap sa matanda bago lumabas. Wala na siyang pinalampas na oras at madali na silang nag-empake ni Cyril. Excited sa bagong opportunity na naghihintay sa kanila sa Luzon. Mabilis ang lahat. Narito na siya sa Luzon at sa mismong branch ng kumpanya. Sinamahan siya ng receptionist desk sa opisina ng CEO kaya naroon na lamang siya at naghihintay para rito. Halos 30 minutes na rin ang lumipas, ngunit wala pa rin ang CEO. Naisip ni Agathang lalabas na muna siya at babalik na lamang. Pagbukas niya ng pintuan ay aksidenteng nasa harap niya ang pamilyar na lalaki. Si Lance. Nagtama ang mga mata nila. Gulat siya ngunit hindi niya ipinahalata. Nandito ka na pala. Come to my office. Kaswal na sabi ni Lance tsaka naupo sa swivel chair nito. Hindi malaman ni Agatha kung anong gagawin, kung tatakbo na lamang ba siya o hindi. Ikaw ang CEO? Nagugulat niyang tanong. Wala kasi siyang pangalan sa lamesa dahil tinago yun ni Lance. Yes, and I'm pleased to meet you. Kaya maupo ka na dahil kailangan pa nating mag-settle ng business. Sabi nito at may kinuhang folder at binasa. Gusto mang tumakas ni Agatha o magtago na lamang, ngunit naiisip niyang kailangan niyang maging formal dahil trabaho ang nakasalalay rito. Isa pa, kung aalis siya ay huli na ang lahat. Malamang ay napalitan na ang posisyon niya sa trabaho sa Mindanao kung kaya't ito lamang ang pag-asa niya. Tahimik na lamang siyang umupo sa harap nito at ipinakita ang folder. Galing po ako sa extension ng Mindanao. Hindi pa man natapos ni Agatha ang sasabihin ay pinutol na siya ni Lance. Recently, may umalis na employee. Yung posisyon na yun ay napakalaga dahil mga VIPs ang sinuserve at hindi pwedeng putyo-putyong pag-assign ng trabaho dun. Nakausap ko si Mr. Rodriguez and napag-usapan naming ikaw ang nababagay para sa posisyon na yun. At this is the main branch. Kailangang magandang image nito sa lahat. Paliwanag ni Lance. Napalunok siya. Kaya ko naman pong gawin ang trabahong yon. Pero sir, bakit po ako? Takang tanong ni Agatha. Natigilan si Lance at malamig na tumingin kay Agatha. You're the most outstanding. At may pinaka-hospitable na behavior dun. Of course, I will settle for good. Your job will start tomorrow. Igagaya ka ng sekretary ko sa field mo. At ang dinig ko, nag-aaral ka doon ng maraming lingwahe. 5 lingwahe kasamang Japanese, Korean, Tagalog, English at Thai language. That makes you qualified. Mahabang saad ni Lance. Hindi ka agad nakasagot si Agatha. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Lance. Mabilis siyang napailing. Ay, hindi naman po, sir. Masyado lang po akong na-overwhelm at pinoprocess ko pa sa utak kong lahat. Opo, nag-aral po ako ng 5 languages dahil gusto ko talagang magtrabaho sa ganitong field. Sagot ni Agatha na may pekeng ngiti. Malabig na tumingin si Lance kay Agatha na parang may ipinapahiwatig na lungkot at galit ang mga mata ni Lance. Kung ganon, alis na po ako para magsimulang mag-observe. Sabi ni Agatha na patayo. Hintayin mo lang ang sekretary ko sa labas. Tatawagan ko siya. Sabi ni Lance, tsaka iniikot ang swivel chair. Lumabas na kaagad si Agatha at doon lamang niya nagawang ilabas ang kanina pa sinusubukang pagtibok ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay mawawala na siya ng puso dahil sa bilis at takot noon.
Natatakot siyang malaman ni Lance na may anak silang dalawa dahil unang-una ay ayaw niyang maging lola ng anak niyang ina ni Lance. Kaya naisip na lamang niyang kapag nakapag-ipon na siya, ay aalis na siya rito at magtatayo na lamang ng sariling business. Pagkatapos ng kanilang tour, kasamang sekretary, ay binigay na kaagad sa kanyang uniform niya. Bukas na bukas din ay magsisimula na raw siya sa trabaho. Nakausap na rin niya mga magiging ka-workmates niya. Nang paalis na siya, ay bigla na lamang niyang nakasabay sa elevator si Lance. Kung mamalasin nga naman, ay dalawa lamang silang nasa loob. Lalabas na sana siya, ngunit mabilis na nagsaradong pintuan. Don't worry. Wala akong gagawing masama sa'yo. Sabi ni Lance. Natahimik si Agatha. Tumigil ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tsaka tumayo na lamang siya ng tuwid. Kamusta ang tour? Tanong ni Lance. Okay naman. Kaya kong trabaho. Isa pa, mababait ang magiging ka-workmates ko. Sagot ni Agatha. That's nice to hear. Hindi na sumagot si Agatha dahil hindi naman niya alam kung ano na ang isasagot doon. Nabalot silang dalawa ng katahimikan hanggang sa magbukas ang elevator at lalabas na si Agatha. Good luck sa first day mo bukas. Sana mag-enjoy ka rito. Sabi ni Lance bago siya umalis sa elevator. Humarap siya sa ex-boyfriend at ngumiti ng malawak. Paniguradong magugustuhan ko rito, Sir Lance. I hope. Hindi ka na tatakas pa muli. Makahulog ang sabi ni Lance hanggang sa magsara ng elevator at naiwang speechless si Agatha sa labas. Hanggang sa pag-uwi niya ay hindi siya makapaniwalang boss niya ngayon ang ex-boyfriend at ama ng kanyang anak. Naiyak na lamang siya dahil hindi niya alam ang gagawin, lalo pa kung malalaman ng ina ni Lance na narito siya sa Luzon at sa kumpanya pa talaga ni Lance. Nag-hire si Agatha ng magbabantay ng kanyang anak dahil whole day siyang wala. Lalo na ngayong hindi niya pwedeng isama si Cyril sa trabaho dahil baka makita ni Lance. So far, ganan ko sa story. It's the usual, pero at least office setting na po. Dili na po ka ng katabang. Kinabukasan, maaga si Agatha sa trabaho dahil itong kanyang first day. Hindi maraming gagawin sa field na kinaroroonan niya, ngunit dahil isa itong sikat na 5-star hotel at dinadayo ng mga foreigners at artista, mahirap at nakaka-pressure ang kinaroroonan niya dahil mahalagang taong haharapin nila na minsan ay kung ano-ano pang nire-request sa kanila. Nang medyo makaluwag-luwag sa trabaho, ay sinabihan si Agatha ng mga kasamahan niyang siya naman na ang kumain dahil kanina pa siya nagtatrabaho. May gym din kasi na for VIP lang at maraming nagpapa-access sa kanila. Isa pa, nagugustuhan ng mga guests si Agatha dahil sa pagiging hospitable niya at komportableng kausap. Naisipan ni Agatha na nasa rooftop na lamang kumain upang kahit papano ay makasimoy ng preskong hangin. Hanggang ngayon, hilig mo pa rin tumambay sa mga rooftops. Kaya hindi ko inalis tong rooftop dito eh. Balak sana ni Mama na palagyan to na coffee shop, pero hindi ako pumayag. Muntikan ng mahulog ang kinakain ni Agatha ang lunchbox na bigla na lamang sumulpot si Lance sa likuran niya na may dalang kape. Sir, bakit ka po nandito? Kinakabahang tanong ni Agatha at kaagad na itinagong lunchbox. Nagpapahangin. Ikaw? Bigla ay nasilip ni Lance ang lunchbox na pilit itinatago ni Agatha. Bakit dito ka nagla-lunch? Hindi ba nasabi sa'yo kung pwede kayong kumain sa cafeteria sa baba? Mahal doon. Isa pa, matagal bago dumating ang pagkain. Mas gusto ko rito. Preskong hangin at walang makakaistorbo sa akin. Isa pa, kailangan kong magmadali dahil wala naman kaming lunch break. Yeah, that's right. Walang lunch break ang team nyo dahil anytime nag-a-ask ang mga clients. Pero pwede naman kayong kumain ng hindi sabay-sabay. But hindi mo na kailangang magmadali. Just take your time. Hindi sumagot si Agatha at basta na lamang kumain. Nararamdaman niyang nakatitig sa kanya si Lance, ngunit wala siyang pakialam. Gusto lamang niyang matapos ng kumain at bumalik na kaagad sa trabaho. And, pumayat ka. Natigilan si Agatha.
Biglay nang wala na ng ganang kumain. Naalala niya tuloy ang mga panlalait na sinabi sa kanya ng ina ni Lance. How are you? Mabilis na lamang na tinakpan ni Agatha ang kanyang lunchbox, tsaka padabog na umalis sa lamesa. Teka lang, aalis ka na? Tapos ka na bang kumain? Sir? Oo, tapos na akong kumain. Salamat. At nawalan ako ng ganang ubusin ang pagkain ko. I'm sorry. Sir, alam kong may relasyon tayo noon. Pero pwede ba? Empleyado niyo na po ako ngayon at boss kita. Respeto na lang po natin ang isa't isa sa ganong relasyon. Okay, I understand. Mabuti. At mauna na po ako sa inyo, sir. Magalang na sabi ni Agatha, tsaka mabilis nang bumaba na pinipigilan ng mga luhang pumatak. Oo, nagpapayat siya at nagpaganda upang kalimutan ng pangit at matabang Agatha noon na kinamumuhian ng lahat. Pagbalik sa trabaho, tuloy ay hindi siya makafocus dahil sa naging usapan nila ni Lance kanina. Tuloy ay pagod at gutom siyang umalis ng trabaho. Kinabukasan muli, wala silang gaanong usapan ni Lance. Trabaho lamang ang inisip niya. Agatha, nagbaon ka ba ngayon? Sinabi lang kanina ng sekretary na may separated na raw na table para sa ating mga employees sa cafeteria. And guess what? Libre na ngayon ang lunch natin araw-araw. Sigaw ng kasama ni Agatha sa trabaho, si Jane. Talaga ba? Nagdala pa naman ako ng baon. Sabi ng mga kasama nilang nakarinig sa sinabi ni Jane. Kagagaling lang dito ng sekretary ni Sir Lance. Malaking budget ang nilaan doon ni Sir ha. Pati lunch natin libre na. Mukhang stay na tayo rito Social! Dagdag na sabi ni Jane. Simula kasi nang magtrabaho rito si Agatha. Ang dami ng himalang nangyayari. Swerte ka nga siguro, Agatha. Biro ng isa niyang workmate. Natawa na lamang si Agatha at biglang naalala ang naging usapan nila ni Lance kahapon. Hindi niya maintindihan kung bakit may kakaiba sa dibdib niyang piniga at lumuwag. Nangiti na lamang din siya at natuwa. Lumipas ang 1 linggo na wala silang usapan ni Lance, ni hindi man lang sila nakikita sa lobby. Nagkakayayaan ang mga kasamahan niya sa trabaho na kumain ngayong gabi dahil birthday ng sekretary ni Lance at sakto namang Sunday bukas kaya wala silang pasok sa trabaho. Close kasi ang sekretary sa team leader ni na Agatha kaya naimbitahan din sila. Ginanap ang birthday party sa bahay ng sekretary na kahit na late 20s na at may asawa ay mahilig ding mag-inom. Niyaya ko si Sir Lance. Behave lang dapat kayong lahat Biro ni Secretary Rhea. Ay, bakit mo naman inimbitan yun? Alam mo nang napakaseryoso nun sa buhay. Baka hindi pa tayo payagang uminom nun. Reklamo kaagad ng mga kasama nila. Nasa lamesa pa sila at hindi pa dumarating ang lahat. Malaking handaan at may mga beverages pa roon. Itago niyo na lang ang beer. Akala ko hindi papayag kung iimbitahan ko siya. Aba, bigla ba namang pumayag? Natatawang sabi ni Rhea. Nagiinom ka ba, Agatha? Sa ganda mong yan, magiinom ka? Tanong ni Jane. Oo, pero hindi ako pwedeng uminom dahil uuwi din ako ng maaga ngayon. Sagot ni Agatha. Kailangan niyang uwian si Cyril. Panigurado, pagdating ni Sir Lance, hindi tayo makakainom ng maayos. O baka mapuno na naman ng mansyon ng aura niya. Yung aura talaga ni Sir, pinapatahimik ang lahat ng tao sa mundo Natatawang sabi ni Jane. Hindi yan. Anong hindi yan? Papayagan kayong mag-inom nun. Hindi naman siya ganun ka-stricto. Hello! Boss ko siya for over 4 years. Tingin mo ba hindi ko nakabisadong ugali niyan? Stricto lang siya sa trabaho. Pero understanding yun sa labas ng field. Lalo na kapag ganito. Basta ako. Alam ko hindi tayo makakapag-inom niyan. Baka nga magalit pa siyang malasing tayo sa trabaho bukas Kahit half day lang naman. Ngumiti lamang si Agatha at hindi na nakipagtalo pa. Habang nasa lamesa lahat, ay nakarinig sila ng pag-andar ng sasakyan. Alam na nila kung sino yon dahil nabalot na naman ang katahimikan ang mansyon kasabay ng pagpasok ni Lance. Alam mo ba, ito yung first time na inattenda ni Sir ng birthday. Maski nga nung birthday ng mama niya,
ay hindi siya nag-attend at nagtrabaho na lamang. Nakakashock ang pumayag si Sir Lance. Hindi na sumagot si Agatha, lalo na nang maalalang ina ni Lance. Binanggit pa talaga ni Jane. Tumingin siya sa CEO at biglaang nagtama ang mga mata nila. Tumagal ang titigan nila sa isa't isa na ipinagtaka ng ibang mga empleyado. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Agatha. Sir, tuloy po kayo. Nanditong seat para sa'yo. Thank you. Bakit parang tahimik nyo? Oh, nandito na palang orders. Mabuti na lamang at mabilis na nasagip ni Rhea ang katahimikan at awkwardness sa lamesa. Halos lahat sila tumayo upang kunin ang mga in-order na food ni Rhea. Tutulungan ito. Ang kaninang tipon-tipon sa lamesa ay nawasak at kanya-kanya na silang pwesto. Yung iba pa nga ay nasa sofa. Sir! Biglang pumasok ang asawa ni Rhea na isang counselor. Napahinga ng malakas sa mga empleyado dahil may mag-e-entertain na kay Lance at makakahinga na sila ng maluwag. Hanggang sa kumanta na silang lahat ng happy birthday song kay Rhea at nagsimula ng kumain. Hilig mo pa rin ang prawn shrimp. Muntika nang mapatalon sa gulat si Agatha nang marinig sa likuran niya si Lance. Kumukuha na ng pagkain si Agatha at maraming shrimp ang nasa plato niya. Wala kang pakialam. Nagbago ka na talaga. Hindi na sumagot si Agatha. Dumagdag pa sa isipan niyang mabuti na lamang na hindi siya nakikipag-usap kay Lance dahil baka magalit pa ang asawa nitong si Sheila. Agatha, please, can we talk? Natigilan si Agatha sa narinig. Aalis na sana siya nang kasong napigilan siya ni Lance. Para saan po, sir? Tsaka isa pa, wala naman po tayo ngayon sa work. Ano pong pag-uusapan natin? Nakataas ang kilay na tanong ni Agatha. Ngunit ang totoo, sa kalamnan ng kanyang dibdib ay gusto talaga niyang kausapin si Lance. Ngunit pinipigilan siya ng hiya at prinsipyo niya. Kasal na sila ni Sheila at isa pa, kung ano man ang meron sila noon ay tapos na ngayon. Agatha. Lance, may asawa ka na. Si Sheila. Hindi maganda tong ginagawa mo. Para mo na rin nilolokong asawa mo sa ginagawa mong to eh. Hinintay pa ni Agatha na sumagot si Lance, ngunit walang kahit na anong lumabas sa bibig nito at nakatitig lamang kay Agatha na mukhang malalim ang iniisip. Nakaramdam muli ng kirot sa dibdib si Agatha at biglaan ay parang gusto na lamang niyang umuwi. Nawala na rin siya ng ganang kumain. Tinawag siya ni Jane na nasa kabilang lamesa, ngunit nilagpasan na lamang niya at dumiretso sa labas ng mansyon sa may pool. Mag-isa, naiiyak na lamang siya habang pinipilit ang sariling kumain. Hindi katagalan ay naisip na lamang niyang umuwi. Itinext niya si Jane na uuwi na siya dahil emergency. Ngunit nagulat siya nang paglabas niya ay nakitang nasa labas si Lance at nakasandal pa sa Porsche nito. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Agatha at lumayo ng konti upang maghintay ng taxi. Ngunit bigla ay lumapit pa sa kanya si Lance. Maaga kang uuwi. Hindi pa tapos ang party. Oo, emergency. Emergency? Sumabay ka na sa akin kung ganun. I was just leaving. No, mas gugustuhin kong sumakay ng taxi. Agatha, kung emergency yan, hindi ka na mag-iinarte dyan. Sabihin mo sa akin, anong reason bakit ka uuwi? At bakit ko naman sasabihin sa'yo, Lance? Wala. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Wala ka nang dapat ipag-alala, Lance. Kaya ko naman ang sarili ko. Alam ko. Ay naman pala eh. Alam kong marami akong naging pagkukulang. Hindi natapos ni Lance ang sasabihin dahil kaagaran siyang pinutol ni Agatha nang may dumating na taxi. Uwi na po ako, sir. Nandito ng taxi. Sabi ni Agatha na hindi man lang nilingon si Lance at basta na lamang sumakay sa taxi. Wala man lang nagawa si Lance at pinanood na lamang ang paglayo ni Agatha. Lumipas ang 5 araw, kaswal na usapan lamang ang meron sila ni Lance at Agatha tuwing nagkikita, ngunit halata namang gusto ni Lance na humabang kanilang usapan, ngunit pilit yung pinuputol ni Agatha upang hindi sila magkaroon ng mahabang usapan.
Hanggang sa isang gabi, konti lamang ang nag-check sa may VIP rooms kaya hindi ganon ka-busy sa field nila. Tumambay na muna siya sa rooftop para magpahangin, ngunit hindi niya inaasahang maabutan na naman doon si Lance na may dalang coffee sa kamay at dalawa pa talaga yon. Sir? Nagugulat na sabi ni Agatha. Coffee? Ito yung paborito mong caramel macchiato. Hindi na po, sir. Katatapos ko lang mag-snack. Come on, Agatha. Hindi ka kailanman umayaw sa caramel macchiato. Dati yon, Lance. Tumigas ang boses ni Agatha, halatang galit at medyo lumayo na kay Lance. Alam kong galit ka, Agatha. Hindi ko alam kung sa akin ba o kanino. At hindi ko rin alam anong dahilan na ikinagagalit mo. Gusto ko lang namang maintindihan anong dahilan. Hindi ako galit, Lance. Hindi ka ganito, Agatha. Ang alala kong Agatha, mabait, soft heart, soft voice, at hindi ganito umakto. Ang kilala mong Agatha ay pangit, mataba, loser, at walang kakwenta-kwenta. Yung parausan mo lang tuwing gusto mong makipag-sex. Natigilan si Lance at naihulog ang mga dalang coffee dahil sa gulat sa sinabi ni Lance. Bigla ay mabilis siyang lumapit kay Agatha, mabilis na napaatras si Agatha. Akala mo ba'y ganun na lamang kita tinrato nun? Bakit? Hindi ba? Nakataas ang kilay na tanong ni Agatha. Mas inilapit pa ni Lance sa mukha nito kay Agatha at nagtiim ang bagang. Halatang galit at hindi nagugustuhan ang mga sinasabi ni Agatha. Hindi na nga ikaw to, Agatha. Hindi ko alam kung anong nangyari. At bakit ang yabang-yabang mo na? Aba, ako pa ngayon ang mayabang. Bakit? Sino ba sa ating dalawang may karelasyon pero nagloko dahil lang sa may nakilalang mas mayaman? Bakit, Lance? Dahil ba sa pangit ako at mataba? Dahil ba sa wala akong matinong trabaho nun? Ay kaya mo lang akong ginanon-ganon? Tapos ang lakas pa ng loob mong pagsabihan ako ng mayabang? Ang kapal na mukha mo, Lance! Sabi ni Agatha at kaagad na kumawala mula sa pagkaka-corner sa kanya ni Lance. Hinabol siya ni Lance at hinawakan siya sa kamay. Agatha, kaya nga gusto kitang makausap. Dahil gusto kong ipaintindi sa yung mali lahat ng iniisip mo. Saan ako nagkamali, Lance? Ha? Ano? Dahil okay na ako? Dahil nagagawa ko ng alagaan ng sarili ko? Babalik ka para sirain ako ulit? Sinira mo ng buhay ko, Lance. Huwag mo nang dagdagan pa. Sabi ni Agatha at matigas na binawing kamay kay Lance tsaka nagmarcha palayo. Agatha! Naiisip ni Agatha na baka nga'y manhid na siya. Na kahit minsan ay gusto ng puso niyang mabuo ang pamilya niya kasama si Cyril ay masyadong imposible kay Lance. Pagkatapos ng kanilang trabaho ay dumiretso na siya sa bahay at niyakap ng mahigpit si Cyril habang umiiyak. Naiisip niyang hindi na niya mabibigyan ng buong pamilyang anak. Kinabukasan sa trabaho, pagkabukas ni Agatha sa kanyang locker, ay nakatanggap siya ng mga chocolates at sweets. Ito ang mga paborito niyang pagkain noon. Napalingon siya sa bawat gilid, nagbabaka sakaling malaman kung kanino galing. Ngunit wala siyang makitang tao. Hinayaan na lamang niya yon at pumunta na sa trabaho. Hanggang sa lumipas ang 7 araw na araw-araw siyang nakakatanggap ng mga regalo sa kanyang locker. Minsan pa nga ay ang paborito niyang rosas na bulaklak. Kung sino man yung secret admirer mo, Agatha, sa loob lang yun ng opisina. Sabi ni Jane habang nag-uusap sila at kinakain ni Jane ang mga nakuha na naman nilang sweets sa kanyang locker. Minsan nga inuuwi na lamang niya mga nakuha niyang sweets doon kay Cyril. Siguro nga, sagot ni Agatha. Ganun pa man ay alam niya kung sino yon. Malamang ay si Lance na naman yon. Haba talaga ng hair? O siya, muna na ako Ay na palang sundo ko. Sige na, dalhin mo na rin tong ibang chocolates kasi sayang naman. Ngumiti si Jane. Siya kinuha ngayon pagkatapos ay siya naman na bumaba para umuwi. Dahil maaga pa naman, ay naisip muna niyang umupo sa may bench sa harap ng kumpanya upang magmuni-muni dahil maganda ang panahon ngayon. Hindi gaanong malamig at hindi rin gaanong kalamig. Magandang oras para magtambay.
Nakatingin siya sa mga vendors na nagtitinda ng mga street foods. Ang tagal na rin niyang hindi nakakatikim ng mga ganon. Gusto mo ba? Anak ng tikbalang! Ahoy! Sir! Muntika nang atakihin sa puso si Agatha na biglaan ay sumulpot na naman si Lance sa gilid niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napahinga ng malakas. Ayos ka lang? Kinakabahang tanong ni Lance at lumapit sa kanya upang itanong yon. Bakit naman kasi bigla-bigla ka na lamang sumusulpot? I'm sorry. Gusto ko nga lamang ding magpahangin. Dahil katatapos ko lang sa mga papeles at nakita kita rito. Sabi ni Lance, pero hindi yon totoo. Dahil ang totoo ay sinundan nito talaga si Agatha dito sa labas. Sinusundan mo ba ako? Hindi ah. Sabi ko naman sa'yo, insidente lang talagang nakita tayo rito. Pagsisinungaling ni Lance. Nakakamiss, no? Dati, sabay pa tayong kumakain ng street food sa labas. Simula ng huling gabing kumain tayo ng street foods, hindi na muli akong nakakain nun. Eh di kumain ka, sir. Ayun, no? Gusto ko kasama ka. Direktang sabi ni Lance, dahilan para matigilan si Agatha. Hindi ako nagugutom. Kumuna, Agatha. Libre ko na. Napaupo na lamang si Agatha. Inaamin niya sa sariling, namimiss na rin niya ang mga pagkakataong magkasama sila noon ni Lance, ngunit hindi naman pwedeng ipahalata niya yon sa lalaki, lalo pat naiisip niyang may asawa na ito. Wala akong ganang kumain ngayon, Sir Lance. Please lang. Just this once, Agatha. Ngayon lang. Sir? Hindi natapos ni Agatha ang sasabihin dahil kaagad siyang pinutol ni Lance. May ginawa ba si Sheila sa'yo, Agatha? Sabihin mo sa akin. Natahimik si Agatha sa gulat. Hindi alam kung anong isasagot kay Lance. Napalayo siya ng tingin. Hindi na niya kaya pang tumingin ngayon kay Lance. Napahinga na lamang si Lance nang malakas nang magkumpirmang meron ngang ginawa si Sheila sa kanya. Agatha, sabihin mo sa akin. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi nakasagot si Agatha at basta na lamang na lumingon sa malayo. Lumapit si Lance sa kanya at sinubukang kunin ang kamay niya, ngunit kaagad yung inilayo ni Agatha. Ngayon ay pinipigilan na niya ang sariling maiyak tuwing naalalang nangyari noon at kung paano siya naghirap, lalo pat buntis siya noon. Agatha, please. Sabihin mo sa akin. Anong ginawa niya sa'yo? Lance, matagal na yun. Tanggap ko na ang lahat. Isa pa, wala silang ginawang mali. Matagal na ang lahat. Kailangan na lang siguro nating makalimot. Agatha. May bagong buhay ka na, Lance. May bagong buhay na rin ako. Tanggapin na lamang natin yun. Agatha. Teka lang. Mabilis na hinabol ni Lance si Agatha. Nang magtangka siyang lumayo, hindi na rin makaharap si Agatha kay Lance. Pinutol ko ang engagement namin ni Sheila. Hindi sumagot si Agatha, pero gulat siya nang marinig yon. Ayaw lamang niyang ipahalata kay Lance. Simula nung umalis ka, pinutol ko na kagad ang engagement namin ni Sheila. Kahit ayaw ni Mama. Hanggang ngayon, pinipilit pa rin nila akong ipakasal kay Sheila. Bakit hindi mo siya pakasalan? Dahil hinihintay kita. Doon tuluyang bumuhos ang mga luha ni Agatha. Alam niya sa sariling, piniga ang puso niya, ngunit meron din sa kanyang nasasaktan sa mga pinagsasabi ni Lance. Huwag mo na akong hintayin, Lance. Doon humarap si Agatha kay Lance at ipinakita kay Lance na umiiyak nga siya. Mabilis na lumapit si Lance kay Agatha at pinunasan ang kanyang mga luha. Dahil naniniwala pa rin akong babalik ka. At ngayong nandito ka na, sumama ka lang sa akin. Maniwala ka lang muli sa akin at ipaglalaban kita, Agatha. Nasubukan na natin noon, Lance. Pero hindi mo ako pinaglaban. Agatha. Akong girlfriend mo noon, Lance. Pero pumayag kang magka-fiancé. At hindi mo pa sinabi sa akin. Bakit mo tinago sa akin ang tungkol doon? Bakit hindi mo nagawang ipaglaban kung anong meron tayo noon? I'm sorry, Agatha. Sasabihin ko rin naman sa'yo eh. Hindi ko lang alam kung paano. At hindi ko pwedeng balawalain nun si Mama. Dahil may sakit siya sa puso.
At ayaw kong matrigger ang sakit niya dahil sa katigasan ng ulo ko. Katigasan ng ulo? Ganun mo sabihin ang paglaban sa relasyon natin? Pagiging rebelde at matigas ang ulo? Agatha, hindi. Inaamin kong naging duwag ako nun. Pero alam ng Diyos na wala akong balak na pakasalan si Sheila. Dinidelay ko lang lahat hanggang sa maayos ang pakiramdam ni Mama. Pinili mo na noon pa si Sheila, Lance. Mas maiging piliin mo siya ulit. Tama naman sila. Ano bang may pagmamayabang ko? Ito lang naman ako. Empleyado mo ako, Sir Lance. Si Sheila, multi-millionaire na maganda pa. Nasa kanya na ang lahat, Lance. Agatha, mahal kita. At hindi ako tumigil na mahalin ka. Kaya ba pinapapunta mo ako rito sa kumpanya mo, Lance? Oo. Alam ko hindi mo alam na itong main branch ng kumpanya. Kaya ako na mismong nagpatawag sa'yo. Gusto kong bumawi sa lahat-lahat, Agatha. Siguro'y matatagalan ngunit willing akong maghirap at maghintay. Makuha ka lang muli. Pagbigyan mo lang ako. Lance, Huwag mo lang akong itutulak muli, Agatha. Hayaan mo ako. wala kang pag-asang makukuha sa akin, Lance. Kaya nga, paghihirapan ko eh. Hindi na lamang sumagot si Agatha. I'm sorry, Agatha. Marami ako naging pagkukulang sa'yo. At hindi ko kaagad nasabing totoo. Lumingon lamang si Agatha kay Lance. Dahan-dahan ay lumapit si Lance kay Agatha at dahan-dahan siyang niyakap nito. Hinayaan lamang ni Agatha dahil umiyak din siya sa balikat nito. Hindi niya masabi kay Lance ang totoong dahilan ng paglisan niya dahil alam niyang kapag nalaman ng ina ni Lance na nandito siya, ay baka kung ano pang gawin nun sa kanya at sa anak niya. Kaya naisip na lamang niyang magtitimpi na lamang siya dahil may oras din na makakawala siya kay Lance. Gutom na ako. Gusto mo ba magkwek-kwek? Tumango lamang si Agatha. Malawak nang umiti si Lance tsaka agad silang nagtungo sa may kwek-kwekan. Tahimik lamang silang dalawa habang namimili ng kakainin. Balot, Penoy, mga suke! Ito, balot. Masarap pong sauce namin. Kung ayaw naman po ng girlfriend nyo sa maanghang na sauce, meron din po kaming madlang anghang na suka. Sabi ng lalaking vendor. Nagkatinginan sina Agatha at Lance. Namula ang pisngi ni Agatha dahil sa sinabi ng vendor na girlfriend siya nito. Hilig niya pong maanghang. Nakangiting sabi ni Lance sa vendor. Hindi na magawang lumingon pa ni Agatha sa kanila dahil sa hiya. Swerte mo naman sa girlfriend mo, sir. Bagay na bagay po kayo. Parehas na, maganda tsaka gwapo. Biro ng vendor. Hindi ko po siya boyfriend. Defensive ang pagkakasabi nun ni Agatha, dahilan para sabay na mapalingon ng vendor at si Lance sa kanya. Ganun po ba? Sayang naman. Nangihinayang nasabi ng tindero. Sayang ang talaga, Manong. Luto na ba ang kwek-kwek ko? Opo, ma'am. Ito na po. Tumawang vendor, tsaka na ibinigay sa kanya ang kwek-kwek niya, tsaka naunang naupo sa lamesa, nakatabi lamang ng vendor. Dahil sa hiya, ay pinipilit na lamang niyang maggalit-galitan. Kahit kailan talaga, masungit ka. Tumatawang sabi ni Lance, tsaka naupo sa harap niya. Hindi ako masungit. Sadyang binubusit mo lang ako lagi nun. Sige, agree na lang akong hindi ka na masungit. Hindi nga ako masungit. Teka, kalma. Dandahan. Tumatawang sabi ni Lance, dahilan para mas lalong mamula ang mga pisngi ni Agatha sa hiya. Mukha ka ng kamatis dyan. Hindi ako mukhang kamatis. Bakit? Mapula ang mukha mo. Hindi mapulang mukha ako. Oo na, sige na. Hindi na nga mapula. Natatawang sabi ni Lance at tumahimik na muna sa pang-aasar sa kanya dahil piko na siya. Hanggang sa tahimik na lamang silang kumain ng street foods. Parehas na minsan ay tumitingala sa kalangitan na mukhang parehas ang iniisip. Naalala ko pa rin ang paborito mong star. Hindi nakasagot si Agatha. Ang paborito niyang star ay ang Jupiter na madalas ay kitang-kita sa kalangitan at palagi nilang natatanaw yon. Namiss ko mga ganitong moments natin, Agatha. Yung nasa labas lang, simple.
at kasama kita. Hindi siya muling sumagot at nakatingin lamang sa mga bituin. Hindi ko alam kung anong ginawa kong mali. Hindi natapos ni Lance ang sasabihin dahil kaagaran siyang pinutol ni Agatha. Wala kang ginawang mali. Natigilan si Lance at hindi makasagot. Mukhang hinihintay pang may lumabas sa bibig ni Agatha. Sinunod mo lang kung anong nararamdaman mo. Agatha, hindi totoo yan. Alam mong sa kahit saang option, ikaw lang palaging pipiliin ko. Alam mo yun, Agatha. Alis na din po ako, sir. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi mabuti para sa akin na makita ka lagi. I'm sorry. Sana maintindihan mo ring hindi naman naging madali sa akin ang lahat. Agatha, alam mong mahal kita. Hanggang ngayon, hindi ako tumigil. Tigilin mo na ang paglalagay ng mga bulaklak at chocolate sa cabinet ko. Agatha, gagawin kong lahat, makuha ka lang muli. Hindi na mangyayari yun. Ang nangyari nun ay may kapalit na at utang ko pa rin yun hanggang ngayon. Anong ibig mong sabihin? Hindi na lamang sumagot si Agatha, tsaka nilagok ang balot na parang alak. Kumain na lang po tayo, sir. Hindi ko kayang kumain ng maayos kung ganito ka sa akin. Masarap ang sauce ng balot. Maubos ko na to, oh. Walang nagawa si Lance kung hindi kumain na lamang din dahil mukhang walang balak na sabihin ni Agatha ang ibig niyang sabihin kanina. Habang kumakain, ay naiba naman ang topic nila dahil tungkol lamang yon sa trabaho at kaswal hanggang sa matapos silang kumain. Tara na po, sir. Kailangan ko nang umuwi. Hatid na kita. Hindi na. Hindi muling natapos ni Agatha ang sasabihin dahil pinutol kaagad siya ni Lance. Kahit ngayon lang, Agatha. Hayaan mo na ako. Natahimik na lamang si Agatha. Ayaw man ang isip niya, ngunit mas malakas ang bulong ng dibdib niya. Hindi na lamang siya sumagot. Napayakap si Agatha sa sarili nang makaramdam ng lamig. White blouse lamang ang suot niyang damit. Mabilis namang tinanggal ni Lance ang suot nitong damit at pinasuot sa kanya. Ginawin ka pa naman. Salamat. Ngumiti si Lance, tsaka hinawakan siya sa balikat at sabay na silang pumunta sa parking lot. Sa pagkakataong ito ay tanging ang may ingay lamang na simoy ng hangin ang nagmistulang ingay sa pagitan nila. Hanggang sa marating nila ang kotse ni Lance, pinagbuksan siya nito ng pintuan. Namiss ko ang presensya mo sa loob ng kotse ko. Sabi nito nang makapasok na silang dalawa sa kotse ni Lance. Wala ngang ipinagbago yon at namiss din niyang sumakay dito habang road trip silang dalawa noon kung saan-saan. Malapit lang sa amin. Sana nga'y malayo na lang eh. Bakit naman? Maganda yun dahil malapit lang sa opisina. Para magtagal tayong magkasama. Humarap si Lance sa kanya nang nakangiti. Nanlaki na lamang ang mga mata niya at hindi maitatangging kinilig sa sinabi ni Lance, ngunit kailangan niyang itago. Si tita pala. Kumusta na siya? She's doing great. Galit siya sa akin dahil sa pagputol ko na engagement namin. Bilang-bilang na lang sa darili ko ang pag-visit niya sa akin. Hindi na siya bumibisita sa'yo? Nope. Minsan na lang. Alam kong ipapush pa rin niya ang engagement namin ni Sheila. Pero hindi na talaga mangyayari yun. Nakaginhawa ng maluwag si Agatha nang marinig ang tungkol doon. Ngayon ay malaya na siyang makakapag-isip kung kailan niya gustong umalis. Bakit mo natanong? Alam mo bang nag-aalala siya para sa'yo? Paulit-ulit ka na niyang tinatanong sa akin. Oh? Yun lamang ang nasabi ni Agatha, tsaka natahimik na lamang bigla. Dito lang sa amin. Turo ni Agatha sa nirerentahan niyang apartment. Itinigil ni Lance ang kotse sa harap ng apartment. Sinubukang buksan ni Agatha ang pintuan ng kotse, ngunit ayaw bumukas dahil nakalock. Lance? Natahimik na lamang si Agatha nang pagharap niya kay Lance ay halos maghalikan na sila sa sobrang lapit ng mga mukha nila. Namula ang pisngi ni Agatha at hindi makagalaw. May kung ano sa loob niyang
Gustong-gusto niyang lumapit din si Lance sa kanya, ngunit pinipigilan siya ng hiya at kanyang prinsipyo. Hanggang sa mas lalong ilapit pa ni Lance ang mukha niya kay Agatha, dahilan para pumikit siya at hintayin ang pagdampi ng labi ni Lance sa kanyang labi. Ngunit halos 20 segundo nang nakakalipas, ay wala pa rin siyang nararamdaman na kahit ano. Pagbukas niya ng mata, ay nakita si Lance na nakangisi sa kanya na mukhang may oras na naman siyang asarin. Naghalong pagkairitado ni Agatha at hiya dahil sa nangyari. Mabilis niyang naitulak ang mukha ni Lance palayo at mabilis ding tinanggal ang kanyang seatbelt. Oh, wait! Nandito na ako. Salamat sa pagkatid. Bad trip ka ba dahil hindi ko tinuloy? Sir, pwede ba tama na? Hindi nakakatuwa ang mga pinagagawa mo. Tigilan mo ng pagtitrip mo sa akin. Hindi nakakatuwa. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Agatha, ay bigla na lamang niyang naramdaman ang pagdampi ng labi ni Lance sa kanya. Ang mabilis na pagtibok ng puso niya ay biglang bumagal. Nabingi siya sa ingay ng dibdib niyang dahan-dahang tumitibok na tila sarap na sarap sa pagkakataong ito. Nang humiwalay ang labi ni Lance, ay doon lamang niya napagtantong 5 segundo lang palang itinagal ng halikan nilang yon. Ang akala na niya ay halos 1 oras. Malambot pa rin ang labi mo. Kailangan ko nang umalis. Nahihirapang sabi ni Agatha, ngunit sa loob-loob niya ay ayaw pa talaga niya. Gusto pa niyang makasama si Lance. Alam kong sa loob-loob mo, mahal mo pa rin ako, Agatha. Basang-basa ko yun sa mga mata mo. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin, Lance. Pilit siyang pinaharap ni Lance sa mukha nito, tsaka tinitigan siya. Ang mga titig na yon ay nagpapalambot sa pagkababae ni Agatha at pinupukaw ang karupukan niya. Hinawakan ni Lance ang mukha niya pababa sa kanyang leeg. Nakaramdam si Agatha ng init sa katawan hanggang sa hindi na niya makilalang sarili nang bumaba ang kamay ni Lance sa kanyang balikat. Nawala ang lahat ng mga tampo, galit at hiya niya sa harap ni Lance nang hilahin niya ang batok ni Lance papalapit sa kanya. Namiss nga niyang tunay si Lance at kahit anong marinig o malaman niya ay si Lance pa rin talaga ang hinahanap-hanap ng kanyang katawan at puso. I miss you so much, Agatha. Hindi nakasagot si Agatha. Gusto lamang niyang mas lumapit pa si Lance sa kanya at gawin ang mga ginawa nito sa kanya noon. Namiss ko ang katawan mo. Shut up. Mapanling lang nasabi ni Agatha at basta na lamang hinila si Lance papalapit sa kanyang muka at hinalikan nito. Hindi na niya makilala ang sariling boses nang maglabas siya ng malalambot na ungol. Napangisin na lamang si Lance at pinatay ang ilaw ng kotse sa loob. Ibinaba ni Lance ang mga upuan upang maging komportable silang dalawa. Lalo pang nag-init ang lahat nang ang kamay ni Lance ay lumakbay sa kanyang dibdib. Dahilan para lalong mabaliw si Agatha at hindi na makapag-isip ng maayos. Hanggang sa tanging ang mahihina na lamang nilang mga ungol ang nagsilbing ingay sa pagitan nilang dalawa hanggang sa abutan na sila ng halos 2 oras sa loob ng kotse. Nang matapos ay magkayakap pa sila ay mukhang walang balak na bumitaw si Lance kay Agatha. Tila nagising naman si Agatha sa pangyayari at mabilis na naitulak si Lance. Kailangan ko nang umuwi. Kinakabahang sabi ni Agatha at dahil na rin sa naaalala niya si Cyril. Agad-agad? Kailangan mo na rin umuwi. Madilim na oh. Wait. Wala nang nagawa si Lance dahil mabilis nang nakalabas si Agatha ng kotse na pinagsusuntok ang sentido niya. Nagmistula siyang lasing kanina sa kotse. Hindi na niya malaman kung sinong babaeng yung kanina sa kotse. Kinabukasan, mukha siyang lasing na pumasok sa trabaho dahil hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Napuyat siya. Magkahalo kasi ang guilt at satisfaction sa kanya dahil sa nangyari. Lunchtime na ito ngunit wala siyang balak mag-lunch dahil dinidistract pa niya ang sarili sa trabaho upang makalimutan ang mga nangyari kagabi. Bigla ay dumating ang sekretary ni Lance.
Pinapatawag ka ni Sir, Miss Agatha, sa opisina niya. Sabi ng secretary. Para saan daw? Urgent daw po, ma'am. Tila naiinip ang sabi ng secretary, kaya walang nagawa si Agatha kung hindi sumunod dahil sa huli ay boss pa rin naman niya si Lance. Nanginginig ang mga kamay niya habang nasa elevator na sila. Isa pang, hindi siya makapaglakad ng maayos dahil sa lakas ni Lance kagabi. Masakit bawat hakbang niya, ngunit kailangan niyang tiisin. Iniwan na sila ng secretary sa loob ng opisina ni Lance. Mas lalo siyang kinabahan, ngunit nilabanan niya ang sarili. Bigla ay may inilabas si Lance na lunchbox at inilapag sa lamesa. Alam kong hindi ka papayag na lumabas tayong dalawa lamang. Kaya gagamitin ko na lamang ang otoridad ko para makasabay kitang kumain. Nakangisi si Lance habang sinasabi yon. Kaya ko mag-lunch mag-isa. Kakain ka o isisanti kita sa trabaho? Walang nagawa si Agatha kung hindi maupo na lamang sa harap ni Lance. Kahit alam niyang hindi siya mawawala sa trabaho, ay automatic siyang napapasunod ni Lance. Tuloy ay tahimik lamang silang kumakain. Madalas na magtanong si Lance ngunit hindi sumasagot si Agatha. Gulong-gulo na kasi siya sa mga pangyayari. Hindi na niya maitatangging gustong makasama si Lance. Are you okay? Mabilis na tumango si Agatha. Susubo na sana siya ng pagkain nang bigla ay mag-ring ang cellphone niya. Kaagad siyang nag-excuse kay Lance at lumabas ng opisina upang sagutin ang tawag. Hello? Sino po to? Ako po si Teacher Lina, yung teacher po ng anak niyong si Cyril. Kailangan niyo po siyang puntahan ngayon dito sa school, ma'am. Dahil malala pala ang lagnat ng anak niyo. Narinig niyang sabi ng teacher. Ano? Naku, hindi ko napansin dahil ang yaya niyang naghatid sa kanya sa paaralan. Sige, pupunta ako dyan ngayon din. Okay lang ba si Cyril? Umiiyak ba siya? Hindi po, ma'am. Matamlay lamang po siya at ayaw na kainin ang lunch niya. Sabi ng guro. Sa sobrang pag-aalala ni Agatha, ay umalis siyang hindi nakakapagpaalam sa boss. Ibinaba niyang tawag at mabilis na bumaba upang mag-commute. Habang nasa jeep, ay pigil na pigil siyang huwag maiyak dahil hindi niya naasikasong ang anak kaninang umaga dahil nga sa puyat sa nangyari sa kanila ni Lance kagabi. Si Yayang nagpapasok sa bata at baka hindi rin ito napansing may lagnat si Cyril dahil hindi naman yun iyakin. Pagdating sa paaralan, ay kaagad niyang sinalubong ang teacher na hinihintay siya sa labas. Nasa infirmary po siya, ma'am. Sabi ng teacher, kaya kaagad silang dumiretso doon. Cyril, anak? Diyos ko, mataas nga ang lagnat mo. Halika na, uwi na tayo sa bahay, ha? Mami? Oh, anak, nandito na si mommy mo. Halika na, uwi na tayo, ha? Pagpasensyahan mo na si mommy, hindi ko kaagad napansing may lagnat ka pala. Kaagad niyang binuhat ang anak at lumabas ng infirmary. Naisip niyang hindi na lamang siya papasok sa trabaho ngayong hapon upang alagaan ang anak. Kahit may yaya ang bata, ay nasisisi pa rin niya ang sarili dahil sa kapabayaan. Ngunit nagulat si Agatha nang paglabas niya ng gate ay nakita niya si Lance na nakasandal sa kotse nito at nakatingin ng direkta sa kanilang dalawa. Napatitik si Lance sa bata ng matagal pagkatapos ay kay Agatha. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Mas kinabahan pa siya ngayon. Nagmamadali ka ba? Sakay ka na. Hindi na nagdalawang isip si Agatha at isinakay si Cyril sa kotse ni Lance. Ngunit habang nagdadrive si Lance, ay tahimik silang lahat sa loob. Wala ni sino sa kanila ang magawang makapagsalita. Sir, pakibagalan po ang takbo ng kotse. Baka mabangga tayo. Kinakabahang sabi ni Agatha. Kahit nagmamadali sila ay masyado kasing mabilis ang takbo ng kotse ni Lance na mukhang napakalalim ng iniisip. Sorry. Sabi nito, tsaka binagalan ang takbo ng kotse. Nang makarating sila, ay kaagad nang bumaba si Agatha kasama si Cyril na kahit mainit ang panahon ay parang nilalamig pa. Tulungan na kita. Hindi na. Kaya ko na. Agatha. Kaya ko. Pasigaw si Agatha sa inis dahil pilit siyang hinahawakan ni Lance sa kamay upang sana'y buhatin si Cyril. Mami!
Nagulat si Agatha nang marinig na tawagin siyang mommy ni Cyril. Nagkatinginan si Lance at Agatha. Agatha. Sa takot ay mabilis na pumasok ng apartment si Agatha, buhat-buhat si Cyril. Sinundan siya ni Lance ngunit huli na ang lahat dahil napagsarhan na ito ng pintuan. Ami? Sino po yun? Wala anak. Kakilala lang yun ni mommy sa opisina. Halika na, kumain na tayo at gagamutin pa kita. Tumango na lamang si Cyril at sinunod ang ina. Nanghingi naman ng tawad ang yaya ni Cyril dahil hindi nito napansing nilalagnat palang bata nang pumasok sila sa paaralan. Lumipas ang isang oras. Nagluto si Agatha ng paboritong lugaw ni Cyril upang ganahan itong kumain nang mapansin niyang tila may naglalakad sa labas ng kanilang pintuan. Lumapit siya roon at sinilip ang labas. Gulat siya nang makitang nandun pa rin pala si Lance na nakasandal sa may fence at may tinatawagan. Nilingon niya ang cellphone na nakasilent at nakitang siya palang tinatawagan ni Lance. Ayaw sana niyang sagutin ang tawag, ngunit naiisip niyang baka tungkol naman ito sa trabaho kaya sinagot niya. Hello? Sir, hindi po ako papasok sa trabaho ngayon dahil may sakit ang anak ko. Kung hindi po yun valid excuse sa inyo, wala akong pakialam kung matanggal ako sa trabaho. Talk to me. Nandito ako sa labas. Para saan po, sir? Dito tayo mag-usap. Hindi ako pwedeng lumabas. Yung anak mo. Bago pa man matapos ni Lance ang sasabihin, ay kaagad na niyang ibinaba ang cellphone at pinatay ito. Nag-focus na lamang siya sa pagluluto. Pagkatapos nilang kumain ng lugaw, ay nakatulog siya sa tabi ni Cyril. Nagising siya ng 8:00 na pala ng gabi. Lumabas muna siya ng bahay upang magpahangin, ngunit nagulat na lamang siya nang makitang nasa labas pa rin pala si Lance. Nakakalimang oras na itong nasa labas. Sir? Anak mo ba yun, Agatha? Oo, Lance. Anak ko si Cyril. Natigilan si Lance at napatitig kay Agatha. Napakaraming emosyon ang meron sa mukha nito na parang gustong isumbat lahat kay Agatha. Kanina ka pa nandito, Lance? Anong ginagawa mo rito sa labas? Gusto mo rin ba ng lugaw? Ako ba nga man ang batang yun? Natigilan si Agatha. Hindi siya nakasagot. Nakaawang ang kanyang mga labi hanggang sa lumapit na sa kanya si Lance. Napakalapit na mukha nila. Kitang-kita ni Agatha ang namumuong mga luha sa mga mata ni Lance. Bago ka umalis, may nangyari sa atin at nanigurado ko nung buntis ka. Yung batang babae. Bakit kamukha ko siya? Anak ko ba siya? Anak ko siya, Lance. Sigutin mo ko na maayos, Agatha. Anak ko bang batang yun? Ako ba ang ama nun? Iling lamang ang naisasagot ni Agatha habang tumutulo na ang kanyang mga luha. Hindi niya magawang magsinungaling sa mga mata ni Lance, ngunit hindi rin niya masabing totoo. Please, Agatha. Anong dahilan at hindi mo nasabi sa akin ang totoo? Lance, umalis ka na lang, please. Ano pangalan niya? Cyril. She's a good girl, Lance. Nagmana sa'yo. Pwede ko ba siyang makita? Pagkasabi nun ni Lance, ay bigla na lamang na bumukas ang pintuan at nakita nilang pareho si Cyril na namumulang pisngi at halatang bagong gising. Mommy? Naku, Ma'am Agatha, sorry po. Mabilis na lumabas ang yaya at pinigilan si Cyril na makalabas, ngunit pinigilan din ito ni Agatha. Hayaan mo na siya, sabi ni Agatha. Pinanood nilang pareho ang paglapit ni Cyril. Nauna si Lance at binuhat ang batang takang-taka. Ang bigat-bigat mo na, Cyril. Malaki ka na nga. Naiyak na lamang na pinanood sila ni Agatha. Naiisip din niyang wala naman siyang magagawa dahil malalaman din ni Lance ang totoo. Isa pa, anak naman talaga ito ni Lance na itinago lamang niya. Sa huli ay na-realize niyang marupok pa rin pala talaga siya pagdating kay Lance. Mommy? It's fine, anak. That's your daddy. Umiiyak na sabi ni Agatha.
Nang masabi yon ay parang may kumawalang napakalaking buga ng hangin sa kanyang kaloob-looban at sa wakas ay nasabi na rin ang matagal na niyang pasan-pasan. Daddy? Paulit-ulit na napatango si Agatha sa anak. Halatang pagkagulat sa mga mata ni Cyril nang malaman ang tungkol doon. Mabilis nitong niyakap ang daddy. Maging si Lance ay hindi na rin napigilan ang sariling maiyak nang malaman ng totoo. Halos silang minuto ring magkayakapan ng mag-ama na tila wala nang balak pa si Lance na pakawalan pa si Cyril sa kamay nito. Lumapit si Agatha sa kanilang dalawa at pilit na kinuha si Cyril sa kamay ni Lance. Agatha, Kailangan niyang pumasok sa loob. May lagnat siya, Lance. Walang nagawa si Lance kung hindi bitawan na lamang ang bata at ibigay kay Agatha. Pinapasok ni Agatha si Cyril sa loob upang maalagaan doon ng yaya. paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawang itago ang anak ko? Hindi ko siya tinago, Lance. Ikaw naglayo sa sarili mong anak. Kagagawan ba to ni Mama? May ginawa ba si Mama ko para lumayo ka sa akin? Hindi nagawang sumagot ni Agatha. Kung hindi si Sheila, si Mama, may ginawa ba siya? Kilala mo ang nanay mo, Lance. Gagawin niyang lahat. Maikasal ka lang sa babaeng ka-level mo. Naiiyak na namang sabi ni Agatha. Bigla ay mabilis siyang niyakap ni Lance ng mahigpit. I'm really sorry. Kinailangan mong pagdaanan ng lahat ng yun ng dahil sa akin. Kinaya ko naman, Lance. Napalaki ko si Cyril ng mag-isa. Nagpakahirap ako ng mag-isa. Kaya kinaya ko naman, Lance. Kaya sana, huwag ka nang manggulo pa, Adel. Kaya ko naman ang palakihin ng anak ko. Anak natin, Agatha. Hindi makasagot si Agatha. Alam kong sa loob-loob mo, gusto mo ng mabuong pamilya. At ayaw mong lumaki si Cyril ng walang kinikilalang ama. Ayoko ring mangyari sa anak ko yun, Agatha. Bigyan mo muna kami ng oras ng anak ko. Napabitaw si Lance mula sa pagkakayakap kay Agatha. Hindi ko kayo pababayaan, Agatha. Huwag mo sanang isiping, hayaan ko kayo at ng anak natin. Umuwi ka na. Hindi mo ko hayaang makasamang anak ko. May lagnat si Cyril. Kailangan ko siyang alagaan ngayon. Napabuga ng hangin si Lance, tsaka napamulsa. Alagaan mong mabuting anak natin, Agatha. Magpapadala ako ng mga gamot dito. Ngumiti lamang si Agatha at saka pinanood ang paglakad ni Lance papalayo. Kada hakbang ni Lance papalayo ay may kung ano sa kanyang dibdib ang nagagamot at nasasaktan. Kinabukasan, nakatanggap siya ng text message galing kay Lance na sinasabing hahayaan siyang mag-absent sa loob ng 1 linggo. Kasunod noon ay nakatanggap siya ng mga pagkain at mga gamot ni Cyril na ipinapadala sa kanya ni Lance. 3 araw nang nakalilipas at sunod-sunod na siyang nakatanggap ng mga bulaklak at mga paborito niyang pagkain. Hanggang sa dumating ang Lunes at kailangan na niyang magtrabaho. Dahil nagka-emergency ang yaya at umuwi na muna sa probinsya nito, ay kinailangan na niyang isama si Cyril sa trabaho. Mommy, ang ganda po! Natutuwang sabi ni Cyril, pagkakita sa mataas na ceiling at malalaking chandelier. Sa daddy mo tong lahat, anak. Talaga po? Oo, anak. Pumasok kaagad sila sa trabaho ni Agatha at mabuti na lamang at nagustuhan din ng mga kasamahan niya sa trabaho si Cyril dahil bukod sa napaka-cute nitong bata ay masayahin din ito. Habang naglalakad sila sa hallway upang mag-lunch break ay bigla na lamang na nakasalubong niya ang ina ni Lance. Unexpected talagang bigla ang dumalaw ang ina ni Lance sa kumpanya nito. Dumating pala to last week galing abroad at hindi sinabi kay Lance na dadalaw ito ngayon sa kumpanya. Where do you think you're going, Agatha? Bigla ipigil sa kanila ng matanda. Wala nang nagawa pa si Agatha kung hindi tumigil na lamang at harapin ang ina ni Lance. Akala ko ba? Malino na naging usapan natin noon, Agatha. Ano pa bang ginagawa mo rito? Dagdag nitong tanong. Hindi nakasagot si Agatha. Kaya pala, pinutol ng anak kong engagement nila ni Sheila. Dahil nandito ka pa rin. At umaaligid-ligid sa anak kong ahas ka.
Malumanay ang boses ng matanda, mabuti na lamang para walang makarinig. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Aba, wala kang alam? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo naging kasunduan natin dati? Tanong ng matanda. Ginawa ko na yun, ma'am. Umalis ako at lumayo sa anak niyo. Nandito lang ako dahil dito ako na-assign sa trabaho niyo. At hindi ko inaahas ang anak mo. Kung ano man ang dahilan at nagawa niyang putulin ang engagement nila ni Sheila, hindi lang basta dahil sa akin. Malamang, baka dahil na rin po yun sa inyo. Aba! At ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan? Umambang sasampalin na ng matanda si Agatha, ngunit biglaan ay naramdaman nitong may pumigil sa kamay nito. Si Lance pala. Napalingon nito kay Lance na nanlilisik ang mga mata. Anak! Tawag nito kay Lance. Kaagad na tumayo si Lance sa harap ni na Agatha at hinarap ang ina. Alam ko na ang ginawa mo, ma. At hindi ko hayaang gawin mo muli yun sa mag-ina ko. Anong mag-ina? Tanong ng ina ni Lance. Oo, ma. May apo ka na kay Agatha. At ako nga man ang bata. Ang batang ito'y anak ko. At ikaw ang dahilan kung bakit siya nalayo sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo, anak. Nagbagong boses ng matanda. Nakausapin mo po ako. Hindi ko pa alam na buntis ako nun. Ilang linggo pa lamang ang lumipas bago ko na lamang nagdadalang tao nga pala ako. Paano ka nakakasiguro, Lance, na anak mo nga ang batang yan? Tanong nito. Anak ko sa ma. At please, ayoko pong magalit sa inyo ngayon. Umalis na lang po muna kayo rito. Anak! Tawag nito. Pakiusap, ma. Walang nagawa ang matanda kung hindi umalis na lamang at iwan silang dalawa roon. I'm sorry, Agatha. Mabilis na humarap si Lance kay Agatha at nanghingi ng tawad. It's fine, Lance. Mabutit dumating ka. Huwag ka mag-alala. Hindi ko nahahayaan pang gawin sa'yo yun ni Mama. Ngumiti lamang si Agatha. Piniga ang kanyang puso matapos marinig yon kay Lance. Daddy! Tumakbo si Cyril sa tatay nito at kaagad namang binuhat ni Lance ang anak. Anong gusto ng baby girl ko? Daddy, I'm hungry. Halika, labas tayo. Agatha. Tumango si Agatha, saka sumunod sa mag-amang lumabas ng kumpanya. Kumain lamang sila sa may karinderya, pagkatapos ay naglakad ng bumalik sa kumpanya. Buhat-buhat na lang si Cyril, habang si Agatha ay pinapanood lamang sila sa likuran. Hindi niya mapigilang maiyak, dahil nakikita niyang mabuti namang tatay si Lance, ipinagkait lamang niya yon. Agatha, are you okay? Tanong ni Lance nang mapansin itong tila hindi na nagsasalita si Agatha. Okay lang ako, Lance. Hindi na sumagot si Lance at basta na lamang siyang hinila sa kanyang bewang at inilapit sa sarili. Hawak-hawak ni Lance ang bewang niya habang buhat-buhat si Cyril. Kailangan natin ipakita kay Cyril na masayang pamilya tayo. Hindi nagawang sumagot ni Agatha kahit na may balak na siyang barahin si Lance. Salamat pala sa mga pinapadala mo sa bahay. Nagugustuhan ni Cyril. Ano ko rin si Cyril, Agatha. Kaya ginagawa ko ang lahat para makabawi. Daddy, punta ka po sa bahay. Nagulat si Agatha dahil sa narinig galing pa kay Cyril. Oo naman anak, bibisita ako sa'yo. Yay! Ako na mag-aatid sa inyo mamaya, Agatha. Hindi sumagot si Agatha at basta na lamang siyang tumango. Napangisi si Lance dahil itong unang beses na hindi siya pinigilan ni Agatha at hindi siya binara. Ngunit ang totoo kasi ay nadidistract si Agatha sa mga paru-parong lumilipad sa kanyang tiyan dahil sa gentle na pagkakahawak ni Lance sa kanyang bewang. Maging sa loob ng kumpanya ay ganun pa rin silang dalawa, kaya hindi tuloy nila mapigilang makaagaw ng maraming atensyon. Hindi katagalan ay sila na rin ang chismis ng buong kumpanya. Ni walang nagawang magtanong ng personal kay Agatha at Lance. Mommy, makikita ko ba lagi si Daddy? Oo naman anak, boss kong daddy mo. Mommy, bakit ngayon ko lang po nakita si Daddy? Natahimik ng biglaan si Agatha. Tuwing itinatanong yon dati ni Cyril, ay palagi niyang iniibang kwento.
Akala niya ayon na ang pinakamahirap na tanong ni Cyril, ngunit mas nahihirapan siyang sagutin ang tanong na ito ngayon. Mabuti na lamang at dumating ang manager ni Agatha. Agatha, huwag ka na mag-overtime dyan. May kasama ka pang cute at chikiting. Umuwi ka na sa inyo. Sabi nito. Nangiti naman si Agatha, tsaka nagpasalamat sa manager. Na makalabas sila, ay nakita nila ang tila nag-aabang na kotse ni Lance sa kanilang dalawa. Alam na niyang silang hinihintay nito, kaya kaagad na silang sumakay. Habang nasa kotse, ay si Lance at Cyril lamang ang nag-uusap. Tahimik lamang si Agatha sa gilid. Kinakain siya, lalo na ng halo-halong emosyon, guilt at hiya. Pagdating sa apartment ni Agatha, ay nagpaumuna nang pumasok si Cyril sa loob. "Dito ka na mag-dinner?" sabi ni Agatha kay Lance. Nagulat pa si Lance sa narinig. Salamat at pumayag kang makasama ko si Cyril ngayon. Katulad ng sinabi mo, anak mo rin siya. Ngumiti si Lance, tsaka pumasok na kaagad sa loob. Tuloy ay ganadong-ganado magluto si Agatha. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagpapakitang gilas siyang magluto ngayon, habang ang mag-amay abalang naglalaro sa kwarto. Habang hinihintay niyang maluto ang sinigang, ay nakasandal lamang siya sa kusina nang bigla'y makapasok si Lance. "Lance? Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Cyril?" Naglalaro siya sa kwarto. "Ikaw, bakit ka nandito?" Dahil gusto kita makausap. "Tungkol saan?" Alam kong alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Natahimik si Agatha, tsaka nagkunwaring tiningnan ng kaldero kung luto na ba ang sinigang. Bigla'y hinawakan ni Lance ang kamay niya upang ibalik ang takip ng kaldero. Matagal pa yan maluto. Napilitang humarap si Agatha kay Lance. Napakalakas at bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ng isang gabing yun, Agatha. Makahulog ang sabi ni Lance na tinutukoy ang nangyari sa kanila sa kotse. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hinalikan mo ako pabalik. Hindi ko alam kung dahil ba sa mahal mo pa ako o baka may iba pang dahilan. Kalimutan mo na ang tungkol dun. Hindi ko maintindihan kung bakit palagi mo akong tinutulak palayo. Pero basang-basa ko sa iyong mga matang. Nagmamakaawa sa aking huwag kang layuan. Muling natigil si Agatha. Kahit kailan ay alam na alam siya ni Lance. Na kahit na sabihin mong lumayo ako, binubulong sa akin ng mga mata mong huwag. Na kahit na sabihin mong hindi mo na ako mahal, naririnig ko sa pagtibok ng puso mong hindi totoo lahat ng mga sinasabi mo. Sabi ni Lance na hawak-hawak ngayon ang kanyang dibdib at tila dinadamdam ang pagtibok nun. Alam mo naman pala Bakit kinailangan mo pang iliyong sarili mo sa akin at pigilan ang sarili mo? Dahil natatakot na akong masaktan pang muli, Lance. Ayoko na ng ganong pakiramdam. I'm so sorry. Huwag kang mag-alala. Hindi na muli yun mangyayari pa. I'm so sorry. Wala akong nagawa noon. Naiintindihan ko dahil naniniwala kong hindi mo rin mag-agawa sa akin yun. Natatakot lamang akong baka maging si Cyril ay kunin sa akin ng mama mo. Agatha, hindi mangyayari yun. Agatha, tumingin ka sa akin. Ngayong nandito na ako. Wala nang makakapanakit pa sa inyo ni Cyril. Sana nga, Lance. Ngayong nandito ako. Gusto kong malaman mong nasa seguridad kang lugar, Agatha. Katulad dati. Katulad ng pagmamahalan natin. Alam ko, Lance. Mahal na mahal kita, Agatha. Hindi ako kailanman tumigil na mahalin ka. Alam ko, Lance. That's why I'm asking you. Is there a chance na mabuo pa natin kung anong meron tayo nun? Hindi mo ba nababasa sa mga mata ko ang sagot? Ngumiti na lamang si Lance, tsaka inayos ang buhok ni Agatha na nakaharang sa mukha niya. Alam mo na ang sagot nun pa, Lance. Bakit hinayaan mo pa akong magsinungaling sa'yo? Ngumiti lamang si Lance, tsaka siya hinalikan sa labi. Hindi katagalan ay nangamoy ang niluluto ni Agatha kaya kinailangan niyang lumayo. Ala, baka nasunog na.
Natawa na lamang si Lance tsaka nila sabay na iniluto ang mga ibang dishes ng magkasama. Masaya silang kumain ng gabing yon, hindi na bilang empleyado at CEO, kung hindi maging isang pamilya. Ito na marahil ang pinakamasayang araw para kay Agatha. Hindi na nila pinatagal pa at nagpakasal na sila sa sumunod na 5 buwan para kay Cyril. Tumigil si Agatha sa trabaho at nagpatayo na lamang ng bake shop habang si Lance ay mas lalong pinapalawak ang business. Binayayaan din sila ng panibagong ipinagbubuntis ni Agatha na kambal. Hindi man ganoon ka-ideal ang kanilang pamilya, ay alam nila sa sariling kontento sila sa kung ano man ang meron sila. Maaga pa lamang ay umalis na ng bahay si Agatha